What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sa simula ng pelikula, nalaman natin na 2 siyentista ang nakabuo ng isang tableta na may kakayahang magpadala ng mga individual sa oras, pabalik sa nakaraan o pasulong sa hinaharap, sa loob ng limitadong panahon na ilang oras. Di nagtagal, 2 lalaking nakasuot ng parang balat na damit ang humarap sa isa sa mga siyentista, si Dr. Mueller. Tinutukan nila ito ng baril at nilagyan ng microchip sa kanyang katawan na pilit siyang pinag-ugnay sa isang lihim at makapangyarihang organisasyon. Dahil sa impluensya ng chip, nagsimulang ibahagi ni Dr. Mueller ang impormasyon sa grupong ito nang hindi niya sinasadya. Ang kanilang pangunahing layunin ay matuklasan ang formula para sa isang lubhang inaasam na time travel pill na kilala bilang Z+. Ang tabletang ito ay may napakalaking halaga dahil sa kakayahan nitong manipulahin ang oras at determinado ang organisasyon na kopyahin ito sa malalaking dami para sa malawakang kita. Dati ay may kasama si Dr. Mueller, si Dr. J na misteryosong naglaho. Malawakang pinaniniwalaan na nagtago si Dr. J upang makatakas sa pagkakadakip ng organisasyon. Alam na kung mahuhuli siya, mapipilitan siyang tulungan sila sa paggawa ng Z+. Habang pinapaigting ng organisasyon ang pagtatanong, tinanong nila si Mueller tungkol sa isang batch ng mga tableta na iniulat niyang ginawa taon na ang nakalipas at naiwan sa kanilang pag-aari. Samantala, ang 2 tagapagpatupad na nakasuot ng parang balat na damit ay nagulat pabalik sa kanilang pinuno na nagsasabing nakakuha sila ng mahalagang impormasyon mula kay Dr. Mueller. Ayon sa kanila, dati nang nagsagawa sina Mueller at Dr. J ng mga eksperimentong pagsubok sa time travel sa isang subject na nagngangalang Lee Werner na ang pagkakakilanlan at papel ay maaaring susi ngayon sa paglutas ng mga lihim ng tableta. 3 buwan pagkatapos, ipinakilala sa atin sina Finn at Martin, 2 individual na kumikitang ng malaki sa pamamagitan ng panandaliang paglalakbay sa hinaharap at pagkuha ng impormasyon sa loob, partikular tungkol sa mga stock market at cryptocurrency trends. Ibinibenta nila ang impormasyong ito sa mga makapangyarihang mamumuno na kumikita ng malaking tubo. Sa partikular na araw na ito, mayroon silang 1 oras upang muling bumisita sa hinaharap. Ang kanilang layunin ay mangalap ng bagong data ng merkado upang pagsamantalahan para sa pinansyal na pakinabang. Kasama ang 1 ikatlong kasosyo, bawat isa sa kanila ay umiinom ng isang Z+ pill na agad na nagpapadala sa kanila ng 1 araw pasulong sa oras. Dito ipinahayag na ang isang natatanging side effect ng Z+ pill ay ang pagbabago ng mga mata ng gumagamit. Nagliliwanag ang mga ito ng malalim na kulay ube habang nasa hinaharap. Gayunpaman, bago ma-access at nakawin ng 3 ang kritikal na data ng pinansyal mula sa mga servers ng isang kumpanya, lumitaw ang mga ahente mula sa lihim na organisasyon. Matagal nang sinusubaybayan ng mga ahente nito, sina Finn at Martin, naghihintay ng tamang sandali upang kumilos. Ngayon, sa loob lamang ng 2 minuto bago mawala ang epekto ng tableta, mabilis na kumilos si Finn. Sa isang tensyonadong konfrontasyon, pinatay niya ang isa sa mga operatiba ng organisasyon at kasama si Martin nakatakas pabalik sa kasalukuyang timeline sa tamang oras. Samantala, si Lee Werner, ang pasyente mula sa mga naunang eksperimento, ay bumalik sa kanyang liblib na trailer. Binuksan niya ang isang nakatagong compartment at tinitigan ang isang daklob ng mga Z+ pill na lihim niyang kinuha noong siya ay isang test subject. Ngayon, isinisiwala na hindi kailanman lumahok si Lee sa pagsusubok nina Dr. J at Dr. Mueller dahil sa kuryosidad o kabutihang loob. Ang kanyang tunay na motibo ay pagnanakaw. Sumali siya sa mga eksperimento upang ilibas ang mga time travel pill na planong gamitin ito kalaunan upang makakuha ng kayamanan at kapangyarihan. Ipinapakita ngayon ng kwento na minsan binigyan ni Dr. J. Lee ng iba't ibang uri ng tableta. Ilan ay para makita ang nakaraan, ilan ay para bumisita sa hinaharap. Pero ang mga tabletang ito ay mga maagang bersyon ng pagsubok, hindi ang mas bago at mas matibay. Dahil maraming eksperimentong tabletang ito ang ininom ni Lee, nagsimulang masira ang kanyang memorya. Kahit sa kanyang nasirang memorya, nakipagtulungan Lee sa isang maliit na kupunan upang maglakbay sa oras at mangalap ng impormasyon sa hinaharap. Ibinebenta nila ang datang ito sa mga mayayamang mamumuno at negosyante upang kumita ng malaking pera.
Isang araw pagkatapos bumalik mula sa isa pang paglalakbay sa hinaharap, na-realize ni Lee na muling hinahabol sila ng organisasyon. Habang sinusubukan ni Lee at Finn na tumakas sa kanilang sasakyan, nagawa nilang lumabas at tumakbo pero naipit si Martin dahil sira ang kanyang pinto. Nahuli ng mga tauhan ng organisasyon si Martin at dinala sila. Naniniwala sina Finn at Lee na siya ay pinatay. Kalaunan, ipinakita si Lee na nakatahimik sa kanyang trailer, sinusubukang kalimutan ang nangyari kay Martin. Sa pakiramdam ng pagkakasala at takot, nagpa siyang sina Lee at Finn na itigil ng tuluyan ang paglalakbay sa oras. Nawalan sila ng kaibigan at malinaw na hinahanap sila ng organisasyon. Pero nang magsimulang maging maayos ang mga bagay, nakatanggap si Lee ng telepono. Ang isang misteryosong lalaki ay nag-alok sa kanya ng malaking halaga upang muling pumunta sa hinaharap at magnakaw ng data mula sa computer ng isang tao. Natukso sa alok, sumang-ayon si Lee na tignan ito. Pinuntahan niya ang kanyang contact na si Danny upang humingi ng tulong. Ipinaliwanag ni Lee kailangan niya ng isang partner, isang taong may matalas na memorya na maaring maalalang klaro ang mga detalye kahit pagkatapos bumalik sa hinaharap. Sinabi sa kanya ni Danny tungkol sa isang babae na nagngangalang Sofia na may matalas na memorya at maaring perpekto para sa trabaho. Ibinigay ni Danny kay Lee ang kanyang address upang mahanap siya. Binisita ni Lee si Sofia sa campus kung saan siya nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Sinabi sa kanya na mayroon siyang malaking alok sa kanya, isang bagay na kinasasamkutan ng paglalakbay sa oras. Hindi siya nagbahagi ng masyadong detalye pero sinabing kung interesado siya sa ganito kalaking bagay, dapat siyang makipagkita kay Lee sa stadium kinabukasan. Nangango siya ng malaking halaga kung tatanggapin niya. Pagkaalis ni Lee, naging kuryoso si Sofia at nagsimulang magsaliksik sa YouTube, tinutukuyang kung posible bang magkaroon ng time travel. Sa pamamalitan ng iba't ibang video, nalaman niya na naniniwala sa ilang siyentista na ang kamalayang humano ay maaring maglakbay sa oras at na kung mayroong tamang teknolohiya, maaring maiisiste ng time travel ngayon. Dahil na interesado at kumbinsibo na maaring totoo ito, nagpa siya siyang makipagkita kay Lee. Samantala, isinisiwala na buhay pa pala si Martin. Dinala siya ng lihim na organisasyon sa isang lalaking nagngangalang Derek na dating nagtatrabaho sa kanila. Nag-offer si Derek kay Martin ng isang deal na hinihingi niya na makipagtulungan sa kanya, pero si Martin ay mentally unstable pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Dahil walang silbi si Martin, kinuha ni Derek ang baril at pinatay si Martin. Bumalik sa stadium, kinausap ni Lee si Sofia at isiniwalay ang totoo. Mayroon siyang time-traveling pill. Ipinaliwanag niya kung paano ito gumagana. Kapag ang isang tao ay naglakbay sa nakaraan, ang mga mata nila ay nagiging berde at kapag sila ay pumunta sa hinaharap, ang mga mata nila ay nagiging ube. Gamitin ang tabletang ito, ang isang tao ay malayang kumilos sa isang yugto ng oras at maaring gamitin ito upang kumita ng malaking pera. Kalaunan, sinabi ni Lee kay Sofia kung ano ang kanyang gagawin. Kailangan niyang maglakbay sa hinaharap kasama siya at kabisaduhin ang 14 na magkakaibang numero ng bank account na bawat isa ay binubuo ng 10 dihito. Maingat na nakinig si Sofia at sumang-ayong tumulong. Kalaunan, kinausap niya si Finn at magkasama silang naghanda na maglakbay sa oras kasama si Lee, handang humakbang sa hinaharap para sa isa sa pinakamapanganib na misyon. Sunod, ipinakilala sa atin isang makapangyarihang negosyante na nagngangalang Simon na namamayagoy sa stock market at cryptocurrency mundo. Ang misyon nila Lee, Sofia at Finn ay pasukin ang bahay ni Simon at kunin ang listahan ng mahahalagang numero ng account mula sa kanyang computer, data na maaring nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kinabukasan, sumakay ang tatlo sa isang truck at ininom ang Z+ time travel pill na tumalon ng isang araw pasulong sa oras. Di nagtagal, dumating sila malapit sa tirahan ni Simon, naghahanda na isagawa ang kanilang mapanganib na plano. Simple lang ang kanilang estratehiya. Abangan si Simon, pasukin ang bahay at kunin ang data ng hindi nahuhuli. Tahimik na lumapit sina Lee at Sofia sa bahay ni Simon at nang simulang i-unlock ang pinto na tumagal ng ilang tensyonadong mga sandali. Nang makapasok, nagmadali sila sa computer ni Simon at nagsimulang maghanap ng mga detalye ng account na kailangan nila.
Samantala sa labas, tumigil ang isang itim na kotse. Nakita ito ni Simon at inaasahan niyang delivery ito. Hindi niya alam na ang kotseng ito ay pag-aari ni Derek at ng kanyang mga tauhan. Habang palapit si Derek, lumabas si Simon para lang ambusahin at hulihin ng pangkat ng organisasyon. Sa loob, mabilis nagtago sina Lee at Sofia sa likod ng mga puno, iniiwasan ng pagkakadetect. Na-realize na nahuli si Simon, kumilos si Lee. Pinaputukan niya ang mga tauhan ni Derek mula sa malayo na nagpatumba sa ilan sa kanila. Sa kaguluhan, nakatakas si Simon at lumapit kay Lee. Si Lee, na gustong makakuha ng mga sagot, ay hinarak si Derek, hinihinging malaman kung sino siya at bakit nila sila pinupuntirya. Nagkaroon ng laban sa dalawa. Bagamat mahigpit na lumaban si Lee, nagsimulang dauhin siya ni Derek pero sa huling mandali, kumawala si Lee at tumakbo. Nakatakas siya sa pinangyarihan, sumakay sa kanyang truck at inactivate ang mekanismo ng pagbalik ng Z+. Ngunit may nagkamali. Sa halip na bumalik sa truck, bigla na lang nasumpungan ni Lee at ng iba pa ang kanilang sarili sa trailer ni Lee sa kasalukuyang timeline. Pagkatapos lumitaw sa loob ng kanyang trailer, mabilis na napagtanto ni Lee na may mali. Nawala ang kanyang tago ng Z+ pills. Naguluhan at naalarma, nagsimula siyang nagtaka kung ano ang nagkamali sa panahon ng pagtalon. Bakit sila bumalik sa trailer sa halip na sa truck? At mas mahalaga, sino ang kumuha ng mga tableta? Bagaman hawak po rin niya ang mga numero ng account na maaaring magdulot ng malaking bayad, ang kliyente na umupa sa kanya ay hindi kailanman nagpakita upang kunin ang data. Dahil sa pagkabigo at pagkatalo, nagpunta si Lee sa isang lokal na bar at nagsimulang uminom. Doon, isang misteryosong babae ang lumapit sa kanya. Nilandi niya ito at kalaunan ay inakit sa isang pribadong silid. Habang abala si Lee, nilagyan siya ng chip sa kanyang katawan, tulad ng nangyari kay Dr. Mueller. Sa pamamagitan ng chip, nagsimulang marinig ni Lee ang boses ng pinuno ng organisasyon. Nag-alok ang pinuno sa kanya. Kung makikipagtulungan si Lee at makikipagtrabaho sa organisasyon, gagantimpalaan siya ng malaki. Ang babae ay naglagay ng isa pang chip sa bulsa ni Lee, isang bagay na magagamit niya upang muling makipag-ugnayan sa kanila kung magbabago ang kanyang isip. Kalaunan, nakipagkita sina Lee, kina Finn at Sofia at nagpasya silang tatlo na muling kumuha ng panganib. Bawat isa sa kanila ay gumamit ng Z+ pill upang bumalik ng isang araw sa nakaraan, umaasang matutuklasan kung ano mismo ang nangyari sa kanilang huling pagtalon. Habang bumabalik sila, nagiging berde ang kanilang mga mata, ang tanda ng paglalakbay sa nakaraan. Lumitaw sila sa loob ng parehong truck, muling nararanasan ng mga sandali bago ang kanilang orihinal na misyon. Sa pagkakataong to, however, magkaiba ang kanilang kilos. Pinatay nila ang driver ng truck na pinaghihinalaan nilang maaaring nagtatrabaho para sa organisasyon, at pagkatapos ay nagmadali sa trailer ni Lee upang itago ang natitirang Z+ pills. Ngunit bago pa sila makagawa ng marami, dumating si Derek sa kanyang itim na kotse at sa kanilang gulat, kasama niya si Martin, buhay. Hinarap ni Derek si Lee at nag-alok sa kanya. Ibigay ang Z+ pills at si Martin ay makakalaya. Nag-aatubili, sumang-ayon si Lee. Ibinigay niya ang mga tableta kay Derek kapalit ng buhay ni Martin. Pagkatapos, habang muling nagtitipon ng grupo, napagtanto nila na halos wala na silang mga opsyon, ngulit kailangan nila ng mga sagot. Iminungkahi ni Lee na parahil ay mayroon pa ring pagkakataon na baliktarin ng mga bagay-bagay. Sumang-ayon sila na ipadala si Martin sa bahay ni Simon upang tingnan kung may anumang kahina-hinalang nangyari doon. Umaasang makapagbigay ito sa kanila ng bagong lead at parahil ay isang paraan upang makabagsak si Derek at ang organisasyon minsan at para sa lahat. Di nagtagal, nakarating sina Lee, Finn at Sofia sa isang nakakabiglang pag-unawa. Wala na silang Z+ pills at oras na lang bago sila matunton at patayin ng organisasyon. Desperado, nag-isip sila ng bagong plano. Hanapin si Dr. J, ang orihinal na tagalikha ng mga tableta at hilingin sa kanya na gumawa pa. Nagtago si Dr. J sa kailaliman ng gubat, sa isang lihim na lokasyon kung saan walang sino man ang madaling makakahanap sa kanya. Alam ng grupo na mapanganib ito, lalo na dahil hinahanap din si J ng organisasyon. Alam nilang siya lang ang nakakaunawa ng buong formula para sa time-traveling pill. Habang naghahanda silang umalis, sinabi ni Lee kay Martin na naglagay na siya ng sensor sa paligid ng pinagtataguan ni Jay. Sa ganung paraan, sa unang sandaling lumapit si Derek o sino man sa mga ahente ng organisasyon, aalertuhin sila ng maaga. Nang gabing iyon,
Nagkaroon ng tahimik na sandali si Dr. J kasama si Lee at humingi ng paumanhin sa lahat, lalo na sa mga mapanganib na eksperimento na ginawa niya sa kanya noon. Malungkot na sumagot si Lee, sinabing dahil sa mga eksperimentong iyon, nasira ang kanyang memorya at hindi man lang niya maalala kung paano namatay ang kanyang kapatid. Ang sakit ng pagkawalang iyon ay patuloy pa rin siyang bababagabalig. Kinabukasan, lumipat tayo kay Simon, na lihim na nakikipagtulungan sa organisasyon. Ipinaalam niya sa kanilang pinuno na ililipat niya ang malaking halaga ng pera sa account ni Derek upang hikayatin siyang hulihin si Lee. Ngunit may nakatagong plano si Simon. Sa unang sandaling maipadala ang pera, mabilis niyang inilipat ang mga pondo sa account ng grupo ni Lee. Pinagtaksalan ng organisasyon at pinalibasang ang balanse pabor kay Lee. Samantala, sinabi ni Finn at Sofia kay Martin na siya na lang silang tatitirang pag-asa. Dahil mayroon pa ring isang Z+ pill si Martin, kailangan niyang maglakbay sa hinaharap, tingnan ng footage ng surveillance mula sa kanyang bahay at bumalik. Dumating si Derek sa pinagtataguan ni Dr. J at sinabi kay Lee na plano niyang ibigay si Dr. J sa organisasyon. Dahil mapagpilitang gumawa ng Z+ pills si J, sinabi ni Derek na magiging napakayaman silang lahat. Ngunit pagkatapos, nagsiwalang isang nakakabiglang katotohanan. Pinagtaksalan ni Martin ang grupo. Lihim na kumampi kay Derek kapalit ng malaking kabayaran. Sumingit si Dr. J at naghulog ng bomba. Uminom siya ng mabagal na kumikilos na talong tableta ilang araw na ang nakakaraan. Kung hindi siya makakatanggap ng antidot, loob ng 30 minuto, mamamatay siya. At siya lang ang nakakaalam ng formula para sa antidot. Nag-alok si Dr. J kay Derek ng deal. Palayain sina Lee at ang kanyang mga kaibigan at sa kabayanan, personal na makikipag-ugnayan si Jay sa organisasyon. Galit na tumanggi si Derek. Nagpaputok siya at binaril siya ni Lee ng maraming beses. Naniniwalang napatay niya si Lee. Pagkatapos, kumonekta si Derek sa organisasyon. Sinabing patay na si Lee at dinadala niya si Dr. J, umaasang matatanggap ang kanyang reward. Samantala, nagtungo si Dr. J at Derek sa meeting point ng organisasyon. Bago pa sila dumating, tinurukan ni Jay ang kanyang sarili ng antidot na nagligtas sa kanyang buhay. Tulad ng ipinangako, inilipat ng organisasyon ng $50 million sa account ni Derek. Ngunit sa isang biglaang pagbabago, ni-hack ni Simon ang account, inilipat lahat ng pondo sa account ni Lee. Sa sandaling iyon, si Lee, na buhay pa rin, ay kumonekta sa organisasyon gamit ang chip na naka-implant sa kanyang katawan. Isiniwala niya ang katotohanan. Hindi lang siya buhay, kundi siya na rin ang may-ari na ngayon ng lahat ng kanilang pera. Pagkatapos, isiniwala na sina Sofia, Lee at Finn ay alam na magtataksal at mamamatay si Martin. Kaya, ibinigay ni Lee kay Sofia ang huling Z+ pill na ipinadala niya sa hinaharap upang malaman ang plano ni Derek ng maaga. Pagbalik, ibinahagi niya lahat ng nakita niya na nagpapahintulot sa grupo na maghanda ng aayon. Nang akala ni Derek na napatay na si Lee ay nakasuot ng bulletproof vest, naghihintay ng tamang sandali upang gumanti. Sa huling pagharap, habang umaalis si Derek kasama si Jay, inambush at inilag niya ni Lee ang mga tao ni Derek, nagtago sa isa sa kanilang uniforme at lumapit kay Derek. Pagkatapos, pinatay niya si Derek sa isang mabilis na pagganti. Sa wakas, wala na ang panganib. Nakatakas sina Lee, Sofia at Finn sa pinangyarihan. Ngayon, hawak nila ang Z+ pills at $50 million. Sa huling eksena, ipinapakita ang grupo na tahimik na nagpapahinga sa isang bukas na lugar. Tinitimas nila ang kanilang pinaghirapang kalayaan at kayamanan. Nagtatapos ang pelikula sa isang mataas na nota. Kung na-enjoy mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!